yung mga salita na aming nabasa sa oras na ito. Gamitin mo lang po ako, Lord God, bilang instrumento na ibahagi ang iyong mga salita. Ito man po, Panginoon, ay rebuke, reproof, o encouragement man, Panginoon, maaari po namin itong tanggapin sa inyong tulong, Lord God, at maging kalakasan din po namin ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang aming itinataas. And I claim victory, Lord God, dito po sa devotional sa oras na ito na hallelujah, lahat ng nandito, Lord. Kung meron pa man kaming kapatiran na hindi namin nakasama ngayon, hipuin mo po ang kanilang mapuso, Lord God, upang makasama po namin sa oras na ito. At magpapadala pa po kayo, Lord, ng marami pang mga bisita ngayon sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Ano man ang gawa ng distraction sa kaaway, Lord God, sa oras na ito, sinasaway po namin sa pangalan mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Na wala po siyang karapatan, O Lord God, sa oras na ito. Hallelujah, nagambalahin ang imong mga salita, lalo na sa inyong lingkod na gagamitin. Gamitin mo lang po ang aking bibig, Lord God, at tanging ikaw ang maghayag sa oras na ito at ikaw ang aming maririnig. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo ang mataas na papuri sa oras na ito. In Jesus' name, we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord! Isang mapagpalang hapon at gabi po mga kapatid. Nandyan po ba kayo? Taas-taas po natin ang ating mga kamay. Clear po ba yung boses ko, Ate Laila? Praise God! Okay, magsabi lang po kayo mga kapatid ha, kasi ang akala ko kasi mamaya ako doon sa imo and then live ako pero hindi kasi ako naka-prepare talaga mamaya na lang ako mag-live at doon din po sa imo mga kapatid. At ito po yung na salita ng ating Panginoon na pagbubulay-bulayan po natin. Alam ko po na lahat po dito is matatag na po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Marami na po tayong pagsubok na pinagdaanan. Pero thanks God, mga kapatid, dahil this coming 28, ang devotional po is 4 years and 2 months na po tayo. Maraming salamat no na hindi po tayo nagsasawa na hallelujah magpapagamit sa ating Panginoon. It's a great privilege po sa akin na ako po'y makapagbahagi dahil minsan lang talaga ako sa isang taon mga kapatid. Swerte na lang kung makapagbahagi ako sa isang taon ng 3, no? Kaya hindi po ako talaga totally makapag-preach dito dahil nga busy po tayo talaga mga kapatid. At meron po kaming CCTV dito wala na akong pakialam basta alam ko po na i-cover po tayo sa ating Panginoon sa oras na ito. Okay mga kapatid, balik po tayo sa ating key verse at kung hindi pa po na-mute ang inyong mga mic dyan, please lang ay paki-mute lang po mga kapatid no para po hindi po tayo mas lalong maingay. Ayan, maraming salamat po. Ayan, praise God, hallelujah. Sa mapagpalang po sa ating mga pastors dyan. Nandito ba si Pastor, sa lahat po nandito, Pastor Ray, Ate Ruth, Sister Tita, Brother Vincent, ayan. Sister Mel, Mary Jane Inardicido, ayan. Marilyn, Sister Marilyn, Maria Figadon, Sister Linda, Sister Laila Alamada, Sister Jean Candy, ayan, Ma'am Charlie, and Bernadette Tubadan, and Annalie, and Orasyon, and Sister Jenny po, ayan, kasama na din yung ako mga kapatid, no? Praise God! Hallelujah! Sa hindi pagtatagal mga kapatid, ayan, ang ating teksto po ay mababasa po natin sa Psalms 37 verse 23 to 28, no? Na isa po itong sulat ni David na kung mababase natin ito po si David ay siya pong hari, no, sa Israel, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At ito po mga kapatid ay ating pag-usapan, hallelujah, ang 5 reason God permits problem, no? Praise God, hallelujah. 5 reason po bakit lagi tayong may problema. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Alam ko pong naintindihan na po natin at ngayon po, ang salita ng ating Panginoon, paalala na lang po ito at dagdag kalakasan dahil kahit gaano na natin ka araw-araw tayo naglilingkod sa ating Panginoon, nagpapagamit, may tendency din po mga kapatid na nanghihina tayo dahil sa mga problema na dumating sa ating mga buhay na hindi naman tayo nag-order matud pa sa uban wala man unta ko nag-order ani ning kalit abot no mag-abot-abot ra ba jud atong problema usahay maglibog na tag-asa man jud atong unahon amen po ba
Ay mga kuan jud sila ba, gini mga problema kay wa gyud tingog. Amen po ba mga kapatid? Narinig niyo ba ako? Ayan, tingog po ba kay lisod ba yan mag-istorya tagoy mo tingog kay mga ingon mura ba yan wala ta nakabalog na ba'y nakadungog ug wala or natulog na mo diha. Ayan, praise God, hallelujah. Okay, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Brother Vincent Rosillo. Ayan, thank you so much po, no? 5 reason God permits problem. Praise God, hallelujah. 5 lang po ito mga kapatid ang pag-usapan natin at alam ko po na lahat po tayo ay dumaan po dito. Amen po ba? Lahat po tayo nagkaroon ng problema. Lahat po tayo mga kapatid, hallelujah, ay nagkakaroon na kung baga nadapa mga kapatid dahil sa mga problema. Praise God, hallelujah. Kaya abangan po natin ang 5 ito mga kapatid. Excited na bang lahat? Ayan, praise the Lord. Bagi-type na lang po kayo dyan mga kapatid no, sa ating GBC ng praise the Lord kasi ngayon po tunghayan po natin ang ating gagawin po ngayon. Pagbubulay-bulayan po natin ang 5 reason God permits problem. Praise God, hallelujah. Kaya pala mga kapatid, dito natin maranasan ngayon. Ano pala to mga kapatid? Number 1, God permits problem direct you. Ano po daw mga kapatid? Hallelujah. Basahin muna natin yung key verse na sinasabi dito. Sa 23, ang lakad ng tao ay tinatag. Itinatag ng Panginoon ay siya'y nagsasayahan sa kanyang lakad. Bagamat siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapagpahiga sapagkat tinalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. 25, ako'y naging bata, sabi ni David, mga kapatid, at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ng kanyang lahi. Man ay nagpalimos ng tinapay. Okay. Kahit daw yung mga lahi niya man ay hindi nagpalimos, hindi talaga nakita ni David, no? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa talagang paglingkod ka ng Diyos, hindi tayo magpapalimos mga kapatid. Amen po ba? Tayo po yung source of blessing. Ayan, source of blessing mula po sa ating Panginoon. Ayan. Glory to God. Okay mga kapatid, sabi dito, sa 23, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya ay nagsasayahan ng kanyang lakad. Ibig sabihin, tinatatag po tayo bawat lakad natin. Minsan pag mali yung paglakaw natin o mali yung daanan natin na talagang ituwid tayo. Oy, mali yan yung nilakad mo anak. Kaya minsan mga kapatid tumitingin tayo, ay mali pala itong nalakaran natin, no? Kaya praise God, God permits problem direct you. Amen? To direct you o direct us mga kapatid. Kasi kung wala tayong problema, wala talaga, walang manalangin at walang tinatawag natin walang lumalapit sa Panginoon. Kasi ang tao pag sagana talaga palagi mga kapatid, bihira talaga na sila po ay tatawag sa ating Panginoon. Kaya po magkaroon po tayo ng problema. Para daw to direct us. Ida-direct po tayo sa pamagitan ng problema na yun mga kapatid. Lahat po tayo dito, alam ko pong dumaan po tayo sa problema mga kapatid. Pero salamat pala sa mga problema na yun na tayo po ay pinapalakas mga kapatid. Kung mga minamahal, ayan. Praise God, hallelujah. Sabi nga mga kapatid sa Proverbs 20 verse 30, ang sabi doon mga kapatid, hallelujah, ang mga latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinagkaloob na bahagi sa tiyan. Ano po daw mga kapatid? Ang mga latay na sumasakit. For example mga kapatid, hallelujah, nasasaktan tayo, nasasaktan yung physical natin. No? Kung mayroong sakit, dinala sa ospital at doon na mga kapatid, nakapag-pray na. No? Maraming mga tao na ganun. Praise God, kung hindi po sila nagdisgrasya, hindi po sila marunong mag-pray sa Panginoon. Praise God. Kaya salamat sa devotional kasi hallelujah, wala pa ta naabot di anak mga higsoon, kundi problema lang siguro, financial,
problema sa pamilya, problema sa financial, murag dira jud ta tanan mga igsoon. Dito tayo sa mga problem sa financial talaga or minsan yung problema natin, yung mga kabataan natin, yung pamilya, asawa natin, yun po ay talagang problema talaga mga kapatid. Pero wag niyong isipin yan na palagi na lang problema yung isipin ninyo. Amen po ba? Isipin po din natin na kailangan din pong alagaan ang ating sarili, lalo na't spiritual natin na ah, relasyon natin sa Panginoon. Kasi kung lagi na lang nating tinitingnan yung problema natin, ay naku mga kapatid, paano tayo makapasa, no? Makapasa, praise God. Kailangan natin, kung may problema tayo, isipin natin, mayroong dinirect ang Panginoon sa akin. Bakit ako nagka-problema ng ganito? Amen? May dinadirect ang Diyos sa atin. Kung bakit tayo ay mayroong mga problema mga kapatid. Kaya 5 reason God permit problem mga kapatid. Yung problema, hindi talaga yan mawawala mga kapatid. Kahit pa matulog ka, pagising mo, mayroon pa rin tayong problema. Pero ang importante doon sa problema na yon, natuto tayo. Natuto tayo sa mga problema na dumating sa ating mga buhay. At mas lalo tayong lumapit at mas lalo tayong natatag mga kapatid. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya sabi nga doon mga kapatid na God direct you. No, kung mayroon tayong mga problema, dinadirect po tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi nga doon mga kapatid na bagamat siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapahiga. Amen. Sapagkat inalalayan siya ng Panginoon sa kanyang kamay. Kaya katulad sa atin, kung madapa man tayo, hindi talaga tayo mapahiga mga kapatid kasi mayroon tayong Panginoon. Hindi naman literally na talagang nakita mo, kundi doon po tayo makumport sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung bakit mayroong salita ng Diyos. Dahil dito po tayo kinukumport, mga kapatid. Lahat po tayo, hallelujah, kailangan talaga natin na makinig sa salita ng Diyos kasi, mga kapatid, hindi mo alam, depressed ka na pala. Pag narinig mo yung salita ng Diyos, ay bigla kang sumigla, no? Ang inyong karamdaman na minsan na nasasabi mo na ang hirap, no? Praise God. Okay, number 2, God permit problem to inspect you. Inspect you. Praise God. For example, mga kapatid, like chai, tea, mga kapatid. If you want to know what inside them, just drop them into hot water, no? Hindi natin alam kung ano po ang laman sa bag na yun, mga kapatid, o sa tea, o sa chai, mga kapatid. Kung titingnan mo lang yan, parang ano lang. Pero once na lagyan mo po yan ng tubig na mainit, ay makikita mo ang laman, mga kapatid. Kaya God has to test your faith by allowing a problem into your life. Kaya sa atin pala mga kapatid, pag may problema tayo, wag po nating hallelujah, bigyan ng halaga ng problema na yan. Ay, ito yung problema ko. May gusto ng Panginoon to inspect you. To inspect ka talaga kung talagang, hallelujah, magtiwala ka ba talaga sa Panginoon. Kasi ang gagawin lang talaga natin mga kapatid, hallelujah, magtiwala tayo. Kasi laging ititest at ititest po ang ating faith sa ating Panginoon. Laging inaalaw po, mga kapatid, ang problema para po hallelujah, maging matatag po tayo. Kaya kung mayroon tayong problema, hindi pala tayo dapat malungkot. Kasi ang problema na iyon ay bigay ng Panginoon sa atin para mas malalo tayong matatag. Amen po ba? Hallelujah. What do problem reveal about you when you have many kinds of trouble? Amen? If you have many kinds of trouble, you should be full of joy. Ayan, mga kapatid, no? Paano ba maging masaya, sister, kung lahat naman ay maraming problema, pero pagdating sa problema ay magkaroon ba tayo ng joy? Siyempre, mga kapatid, hindi talaga tayo masaya pag may problema tayo, no? Lalo na tinitest tayo. For example na lang sa ating kapatiran, no? Hindi natin, parang ayaw natin, mga kapatid, na ganun. Pero doon nga naman, mga kapatid, yung faith natin, tinitest talaga yan. Amen? Kahit gaano man kahirap, sabi nga ng Panginoon na aalalayan tayo sa kanyang kamay. Amen? Kaya kung tayo po'y may problema, accept and pray. Accept and pray lang talaga mga kapatid.
Yun po ang pinaka-importante sa atin ngayong hallelujah. Kailangan lang po natin i-accept. Dahil doon mga kapatid, sa problema natin ay doon tayo pinapalakas ng ating Panginoon. Wala namang taong walang problema. Yun ang walang problema, yung naglakad sa kalsada mga kapatid na wala nang kulang na sa pag-iisip. Pero yung mga tarong jud og isip talagang kung pwede pa lang di na jud ni nako nagpatong-patong ng problema. Amen. Pero ayon naman pug tuguti mga igsoon nga sige ragpatong-patong na yung problema ihatag na pud na sa uban. Ihatag na sa Ginoo ba? Kay tungod bitaw nagpatong-patong natong problema, wala na tay tarong na pag-isip, wala na tay tarong kay nganuman nana ta sa kalibog, naglibog-libog na gining utok nato. Pero ikaw ra di ay puy nag kuan sa imong sarili nga maglibog-libog pud ka. Kay kung giningi ha, ningdol pa ka sa Ginoo, kanang problema ha gamay ra kay na kay at matud pa sa Ginoo nga hallelujah. Duol kamo kanako, kamo tanang nabugatan kay papahulayon ko kamo. Amen. Mao nay pulong sa Ginoo nga kung natay problema duol sa Ginoo ayog dangop sa mga uso sa uban mga kaigsoon kanang mga kapatiran natin minsan hindi natin mapagkatiwalaan. Pero pag once na may problema ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas lalo kang lumapit. Yung iba pag may problema, aalis ako diyan. Sige ka, aalis ka, mas lalo kang magka-problema kung aalis ka sa Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong umalis mga kapatid, lalo na't may problema tayo, damay-damay pa natin yung gawain ng Panginoon. Hindi po yan maganda. Kaya, problem to reveal about you, mga kapatid. Pag ang tao mga kapatid, makilala mo po kung sino siya pagdating sa problema. Amen? Mga problema na gani na siya, murag nabalisa na siya, ibig sabihin, murag layo-layo na siya gamay sa Ginoo. Kanang murag na naigaan na gid siya sa problema nga murag ningkang-an na siya sa pag-alagad sa Ginoo karon pa lang balik na gyud sa Ginoo. Amen? Kung ang atong pagtuo karon nikang-an na siya kay tungod murag gitagaan natong higayon ang problema nga atong lukdohon ibutang na pud na igsuon. Kay murag dili na maayo ug makuhaan ning atong pagkagwapa ana ug pagkagwapo. Amen po ba? Ay di mo imin dara, sige kayo. Okay mga kapatid, nandiyan pa ba ako? Ayan, namin lagi mo ba kay di man gud ta mo makita. Nindot tuntog nasa church mga kapatid kasi makita natin yung mga mukha ba na nag-amen. At ito naman kasi is online tayo. Kaya mamaya may live naman ako. Okay, sige. Mga kapatid, hallelujah. Sige, dito po tayo mga kapatid. This will give you patience. Patience, mga kapatid. Ang problema po daw, hallelujah, to give us a patience. Marami pong mga problema tayo, mga kapatid. Pero ito po pala ay nagbibigay sa atin na tinuturuan tayong mahaba o habain natin yung ating pasensya. Kasi maraming mga Christian ngayon na walang pasensya. Hallelujah, akala tama yung ginagawa pero hindi pala, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo pagdating sa problemang hindi madamay yung iba. Kasi pag ang iba mga kapatid, marami pong nadadamay. Praise God. Kaya mag-ingat tayo. Okay, James chapter 1 verse 2 to 3, ang sabi dito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sirisaring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyo'y pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ayan, praise God. Ito pala mga kapatid, kung meron tayong problema, ibig sabihin, hallelujah, tinitest po tayo. Kailangan lang po nating patient. Lagi nating sinasabi patient, pero tayo pala pag nasa atin wala na tayong patient. Oh, isa din ako dito at namaan din ako. Praise God. Pero dapat mga kapatid, lalago po tayo sa ating pasensya. Amen? Katulad sa ating pagtrabaho dito, talagang kung wala pa lang talaga ko yung patience mga kapatid, matagal na talaga akong, minsan na talaga akong susuko. Pero, sige, iiyak ako ngayon, pero mamaya, smile na naman. Kaya, sabi nga ng Panginoon mga kapatid, ibigay mo sa akin yung kabigatan. Kaya kung ano mang pagsubok natin ngayon, hallelujah mga kapatid, hindi talaga mawala yung problema sa bawat araw natin. Amen? Huwag mong sabihin na, Lord, mawala na tong problema. Hindi, ganun ang pag-pray mga kapatid. Sabihin natin, umaga pa lang, Lord, ano mang problema na darating sa akin, palakasin mo ako at hawakan mo ako. Baka pag ako ang hawak sa iyo, baka ako'y makabitaw. Amen po ba? Huwag po natin, Lord, i-realize mo yung problema. Hindi pwede yan. Paano tayo ma-test yung faith natin kung yung problema ay alisin ng Diyos?
Hindi ka na maging tao niyan. Hindi tayo maging matatag, mga kapatid, pag yung problema natin ay hindi natin, hallelujah, harapin. Amen po ba? Hindi rin po natin pwedeng talikuran yung mga problema. Kailangan harapin, mga kapatid. Harapin sa panalangin. Huwag po nating talikuran. At huwag po tayong hallelujah, magpa-under sa problema na yan. Dahil ang Panginoon sabi niya, dinaig ko na ang sanlibutan ito. Amen po ba? Pag may problema tayo, pray lang po, mga kapatid, patient. Kailangan, mga kapatid, hallelujah, magbuni-muni tayo sa mga salita kasi marami tayong naririnig ng mga salita ng Diyos, pero minsan na tayong nagkakalimot. Nakakalimot, mga kapatid. Kaya minsan ang Panginoon nagpapaalala po sa atin sa pamamagitan ng mga problema. Lagi na lang may problema. Siguro ikaw, hallelujah, layo na ka sa Ginoo. Wala na siguro ta nagdebosyon bisag walay tao basta kita natay tayo mga igsoon ayo jud ninyo kalimti ang pagpanalangin pagampo gyud mo kay matud pa sa Ginoo pagampo gyud mo kay ang kaaway mga igsoon kanunay nagapangitag asa siya dapit kung asa ka dapit huyang didto pug kanya tirahon. Mao na ang kaaway mga igsoon, mo nang ginaingnan ta mga igsoon nga be vigilant. As a Christian, be vigilant. Wa ta mahibalo di ay nga ikaw pati tayo. Marami ng taong nadadamay dahil sa ating pagkakulang sa atong pasensya. Dagang tao ingunani mga igsoon. Munang kita, praise God, hallelujah. Number 3, God use problem to direct you. Amen? Some lesson we learn only through pain, mga kapatid, and failure. It's likely that as a child, your parents told you not to touch a hot stove, di ba? Minsan sinabihan tayo sa ating dati kasi kalayo yung gamit namin, sabi ng mama ko, wag yung hawakan yan kasi mapapaso kayo. Minsan talaga, try natin to kung init ba talaga. Di ba mga kapatid? I-try ko po ito. Ay, siyempre, tinatry talaga kasi ito talagang wala pa tayong kalam-alam, napapaso data. Di mo try, Jud. Pagbutang ang kamot dito, pag-touch mga kapatid, hot pala. Kaya dati mga kapatid, sabi nga natin na, ay, init pala ito. Kaya sabi mga kapatid na, ay, kung hindi talaga tayo, hindi ko talaga naranasan, hindi ako mga kapatid, hindi ako makarealize nga tama yung papa ko, yung mama ko, no? Kaya mga kapatid, ang lesson po natin, nganong i-correct tayo, to correct you. Nakukorek po tayo doon. Kasi minsan, kahit bawal, gustuhin man natin. Pero pag bawal mga kapatid, bawal talaga yun. Hindi na po pwede mahangyo ba? May pwede na mo hangyo ka sa tindahan, sa tindahan mo palita, di ta pwede mo hangyo. No? Pwede ba dahil mo hangyo ka, hangyo lang good ta, Lord. Kay, okay raman good ne. Dili pwede ang pwede na. Matud pa, naalala ko tuloy yung preaching ni Pastor, no? Hindi pwede ang pwede na. Ayaw pagbuot-buot, pagbuhat og gimong Bible. Musunod jud ta sa Biblia, pero sa glisod mga igsoon, sudlon lang gid ato ni. Matud pa nila sudlon na to ang langit sa may sigpit mga igsoon. Kay di man kita makatug langit at kita mosunod. Kung mosunod ta, to correct us. Ginakorek tayo, ginakoreksyonan tayo. Pinaagi sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Munang usahay kung wala na tay prino-prino, daghan na kay naagian nato nga mga tao nga wala day silay sala nato. Usahay nadamay ng tanan. Kaya mga kapatid, be careful. Careful po tayo bilang mga Christian. Hallelujah. No, careful po tayo. God use problem to correct you. Mga kapatid. Amen? Marami pong lesson na dapat nating tandaan. Yung mga lesson na ito ay hindi po ibig sabihin na, ay nako, ito na namang problema na ito. Thank you Lord sa problema. Bakit sa problema mga kapatid, doon tayo pinapatatag. Amen? Kaya mga kapatid, hindi po tayo maka-learn kung hindi po natin tinatouch, no? Yung tinatawag na mainit. Kasi nga, yung bata pa tayo, wala pa tayong kalam-alam, kaya minsan naka-learn po tayo. Pagkasusunod, yung magluluto na yung mama ko, kasi dati kasi napakaano lang, pwede lang din kami sa abuhan ba? Abuhan, magunay tawag sa mga sauna. Nya mulingkod ditong iring mga isuon, mulingkod pud mi dito dula ba? So magid tayo yung mga bata, wag gid wa pa jud ko'y kaala mga isuon sa una. Muna nga mao nang ino na sige mapaso jud ka dira. Sige, mo try man jud. Di napaso. O dito na ko nakakuan sunod wa na jud ko niadtog abuhan. O di nakabalo ko nga mali da ito to correct us.
no? Kaya ko ata ayaw pud mo ulaw kung magkamali ta, no? Kay maraming mga tao pagkamali nila ay nahihiya silang i-correct. Praise God. Huwag po tayong mahiya mga kapatid. Sometimes we only learn the value of something, health, money, and relation by losing it. No? Sometimes, doon natin mabigyan ng value ang buhay ng tao pag wala na. No? Mabalyo, huy, ganito, ganyan. Hallelujah. Sana pinatawad ko na lang siya. Kasi nung nawala siya, ayan, nandito pa yung sama ng loob ko, pero ngayon nawala na siya. Ano ka na? Naka-learn ka na. No? Minsan mabigyan natin ng ah, nabigyan natin ng halaga ang isang bagay, katulad ng money. Yung mga tao, napaka-ano sa money. Pagdating sa Pilipinas, talagang bili ng bili. O pag hindi na naabutan ng 2 months, naubos na yung money, doon na niya na-learn na kailangan palang magtipid-tipid. Amen? Kailangan palang magtipid-tipid. Kaya doon po tayo maka-learn mga kapatid. Kaya wag po tayong mahiyang magkamali. Kasi doon sa pagkakamali na yon, ay pwede pa natin i-correct. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung tayo magkakamali, mayroong koreksyon. Kaya wag po tayong magalit pag koreksyonan po tayo. Kasi lahat po tayo ngayon ay tamang-tama sa atin. Huwag po tayong magtatampo. Kasi hindi po tayo sa tao nagtatampo, sa Panginoon po. Amen po ba mga kapatid? It's the best thing that could have new happened to me. For it taught me to pay attention to your law. Praise God. Hallelujah. Pagdating dito mga kapatid, to correct us, hallelujah, kailangan na mabigyan natin ito ng atensyon. Praise God. Napahalagahan natin. Katulad na lang ngayon na paglilingkod natin sa Panginoon. Kung naglalaro lang tayo dito mga kapatid, hinto na po natin. No? Sabihin ko sa inyo sa lahat dito, kung ang ating pag-attend dito ay naglalaro lang tayo, ngayon pa lang ihinto na natin. Kasi hindi po masaya ang Panginoon kung tayo po'y naglalaro. Hindi po ito laro mga kapatid. Kahit sa akin dito, kung ito'y laro lang, ay di na ako magsalita. Dapat maging totoo po tayo at maging totoo tayo sa ating Panginoon. Dahil nakita tayo sa ating Panginoon kung ano ba talaga tayo, sino ba talaga tayo. Oo, hindi tayo kilala ni sino man kayo dyan, hindi nyo ako kilala kung sino yung kalubluban ko, ano yun ako. Hallelujah. Pero ang Panginoon, kilala tayo mga kapatid. Walang natatago sa ating Panginoon. Kaya kung mayroon man tayong mga problema, hallelujah, kailangan sabihin natin sa ating sarili na, Lord, sana ako nagkakamali. No, saan ako nagkakamali, Lord? Hallelujah. Para malalaman natin kung saan ka nagkakamali, sabihin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, God used problem to correct us. Correct you, mga kapatid. Us na lang, kay kasama na po ako dito. Praise God. Hallelujah. Kailangan tayong i-correct sa ating pagkakamali. Hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, kaya nga, huwag tayong matakot magkakamali. Kasi kung matakot tayong magkakamali, mga kapatid, di tayo ma-learn, hindi tayo maka-learn sa pagkakamali na yon. Praise God. Hallelujah. Katulad na lang sa mga anak natin. Praise God, no? Na minsan nagkakamali sila, pero thanks God, kasi nung nagkamali sila, doon nila na-learn na mali pala sila mga kapatid, nung pinapakita natin na ito yung mali mo. Oh, di ba? Napagbulay-bulayan nila na mali sila. Kaya ganun din po tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hindi po natin 100% na tayo po'y perfect. Marami pong beses tayong magkamali. Marami po tayong beses na nanghina. Pero mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo po'y manghihina na lang dahil dyan sa mga problema natin. Gawin natin, ano ba dito mga kapatid? I-hug natin yung problema na yun. Lord, itong problema ko, Panginoon, hindi ito ang maging rason na ako'y malayo sa iyo. Amen? Itong problema na ito, Panginoon, ito'y rason na lalapit at lalapit at lalapit ako sa iyo. Amen? Hallelujah. Huwag nating gawin yung problema na yun po'y naging dahilan, mga kapatid, na lumayo tayo sa Panginoon. Kasi once na yun ang dahilan, mga kapatid, mas lalo ka pang magka-problema. Dahil, lumayo ka doon eh. Lumayo ka sa source eh. Lumayo ka sa may solusyon. Ang Panginoon lang magbibigay sa atin ng solusyon. Amen? Hallelujah. Sabi nga doon mga kapatid sa Psalms 119 verse 71, mga kapatid, mabuti sa akin na ako'y
mapighati upang aking matutunan ang mga palutuntunan mo. Amen? Sa 72, at ang kautusan ng inyong bibig ay lalong mabuti sa akin sa libong ginto at pilak. Praise God. Ano po daw mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Mas mabuti pa daw yung salita o yung kautusan ng ating Panginoon kaysa ginto o sa libong-libong pilak, mga kapatid. Bakit kaya? Pero bakit kaya tayo kailangan din natin magtrabaho para mayroon din po tayong tinatawag na financial? Kailangan, kung tayo po ngayon ay wala tayong financial, paano kaya? Pero kailangan din pala mga kapatid. Hallelujah, maunawaan natin, mabuti na ako'y mapighati upang aking matutunan ang palatuntunan mo. Amen? Hindi pala mahirap mga kapatid kung tayo po ngayon ay lubog sa problema. Amen? Ang problema lang dyan, kung yung problema mo, yun ay tinatanim natin sa puso natin. At doon hindi na makakilos ang Diyos sa buhay mo. At lalo kang dinagdagan sa problema at dinagdagan ka. Sabi mo na, hindi na ako makagalaw. Dahil hindi mo ni-rebuke eh. You have a power o you have a authority to rebuke, mga kapatid, sa mga problema. Kaya sabi ko, in Jesus' name, itong problema ko, Lord, mas malaki ka dito, Lord. Amen. Huwag mong i-embrace yan, mga kapatid, in Jesus' name. I-rebuke mo yung mga problema na dumating sa buhay mo. Huwag mo palaging ihag, mga kapatid. Kasi isa naman ang natutunan ko sa taong may problema, pag once na lagi mong sinisisi yung sarili mo, problema ko to, nako mga kapatid, mas lalo tayong lumayo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung may problema man tayo, matuto tayo. Amen? Okay lang, Lord. Madapa ako, Lord. Basta kasama kita, Lord. Okay lang, Lord, dito. Dahil dito natutunan ko. Maka-learn po tayo, mga kapatid. May natutunan tayo, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin, dahil problemado ako ngayon, huwag niyo akong kausapin, ha? Amen? Mas maganda din po, mga kapatid, na magpag-isa tayo. At ang Panginoon lang. Pero hindi habang buhay ka dyan mag-isa. Umalis ka dyan sa comfort zone mo na yan. Kasi minsan mga kapatid, ang taong nag-iisa maraming naisip. Kasi yung si Satanas mga kapatid, ito gagawin mo, ito gagawin mo. Nako mga kapatid, kaya wag niyong hayaan na habang buhay kayo ay hindi niyo kausapin o ayaw niyo nang makipag-usap. Tayo dito mga kapatid, kung may problema tayo, hallelujah, pwede naman ninyong i-share kay Ate Ruth, kay Pastor Ray, Sister Mary Jane, Sister Marilyn. Share one another mga kapatid. No? Anong mga problema natin? Hindi po yun ang maging dahilan mga kapatid na yung problema na yun ay malayo tayo sa ating Panginoon. Okay, number 4 na po tayo mga kapatid sa hindi pagtatagal. Okay. Okay. God permit problem to perfect you. To perfect us, mga kapatid. Problem when responded to correctly. To correct us, mga kapatid. Our character, builders, or God is more interested in your character than your comfort. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang problema mga igsoon, nung sa daw, mo'y mag-correct sa ato Kinokorek po tayo mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na lagi na lang akong natamaan sa Word of God. Lagi na lang akong tinatamaan dito. Hindi po ganun mga kapatid. Tinuturuan tayo sa ating Panginoon. Ayaw kasi ng Panginoon, malayo tayo sa Kanya. Ayaw talaga ng Panginoon mga kapatid na sa ating paglilingkod, hindi na tayo masaya. Ayaw ng Panginoon mga kapatid na sa ating paglilingkod, hallelujah, hanggang present na lang po tayo. At wala na po, hindi na po natin na-feel yung presensya ng Diyos. Hanggang present na lang po yung ating katawan, pero yung ating emotional mga kapatid lumilipad ng malayo. Ayaw po ng Diyos yun. Alam po ng Panginoon kung sino po tayo. Talagang wag po nating hayaan mga kapatid. Kung meron tayong problema, Lord, ito yung problema ko, Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Dahil hindi naman tayo pababayaan, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang magkulong sa mga ganun na mga problema. Okay. We rejoice when you run into the problem. Rejoice. Kaya pa ba kaya natin mag-rejoice, mga kapatid? Na kung tayo po ay talagang may problema? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan din po tayong masaya. Ay, hallelujah. Pares, sinabi nga mga kapatid sa awit na Bisaya ba? Ang kadaugan sa Kristohanon, sa matag adlaw dakog kahimuan,
Isugilunta ang gahom sa Dios, ayaw ikaulaw. Usahay maulaw pag yung tag mo testimony, pila ri pag unmute dira, di man bitaw mo makita. Kami lang yun sigbalik kanig testimony. Kami na lang sigbalik ang uban na kumusta man mo pero busy man mi Sister Jenny. Ikaw pagkilom ra gud ra ay dili pud day mga ison kung busy pud ta okay ra man pud. Pero maayo man jud pud na kanang mga bago lang pud diri ba nga mo testimony pud ta unsa ka maayo ang Ginoo. Para pud ma-blessed mi ba, no? Labaw ang tanan ang Ginoo. Praise God, hallelujah. Mo nang dili nato ni hallelujah mga kapatid no. Gikurik lang pud ta no kay usay manggod wala na mo tingog. Lisod pud kay ni way mo tingog oy nya. Ikaw nag-MC way son, aw imo na nagitanan. Kabalo nga son, ako'y kanta, ako'y testimony, ako pa'y praise and worship pero salamat sa Ginoo kay naa nga tong unity. Amen po ba? Unity na to diri sa devotional. Okay, next mga kapatid. Dako po tayo sa susunod. Hallelujah. Sa Word of God. Dito po tayo sa Romans 5:3 o Roma. O Roma chapter 5 verse 3. Hallelujah. Ang problema po daw, mga kapatid, your relation to God and your character are the only two things you're going to take with you eternity. Or eternity, mga kapatid. Praise God. Yung character natin to God. Or your relation to God, mga kapatid. Kailangan tama tayo yung relasyon natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Wag lang po talaga, wag nating hayaan mga kapatid na present lang tayo sa gawain pero yung puso natin malayo na. Amen? Wag talaga natin yang gawin mga kapatid. Sa totoo lang gusto kong mag-reflex, pwede. Pero dahil po talaga mga kapatid, ako talaga dito ay hindi nyo na ako maririnig. Dahil po talaga nasa ako kusina at yung amo ko din nandito. Pero ibigay ko po yun sa iba. Sila na po yun. Kaya kayo dyan, tayong lahat, magtutulungan tayo. Hallelujah. Para maging perfect po tayo sa mata ng ating Panginoon. Kaya sa atin ngayon, praise God, basahin ko muna mga kapatid, Romans 5 chapter 3. Romans 5 chapter 3. Okay. Romans 5 chapter 3, sabi dito. Okay. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nalaman na ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Ayan, ganun pala ang gusto ng Diyos mga kapatid. Ano po daw? At hindi lamang gayon, kundi naman nanggagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Praise God, hallelujah. Kaya kung ang tao hindi marunong magtiyaga, mga kapatid, wag yun nilaga. Matud pa kasi sa salita mga kapatid, kung way tiyaga, wag yun nilaga. Kung di ta marunong magtiyaga, dili ta marunong mga kapatid na wala gyud ta. Wala jud ta karon unta diri pero salamat sa nagtiyaga na mga kapatiran na talagang 2 o 3. Hindi po natin hinahanap na marami mga kapatid. Kaano yung marami pero piki naman pala. Wala na, hindi po natin yan. Sa attend lang talaga. Praise God. Kaya salamat sa mga nagtiyaga mga kapatid. I believe na meron po tayong putong na matatanggap sa ating Panginoon. Amen? Patuloy lang tayo. Praise God. Yung mga problema na yan, to perfect, to correct us mga kapatid. Hallelujah. Sa number 4, sabi dito, at ang katigaan ng pagpatunay at ang pagpatunay ng pag-asa. Praise God. And endurance, character hope. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, dito sa Romans 5, chapter 5, verse 3 to 7, mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod, marami mang pagsubok, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan natin yung pagsubok na yan. Mas lalo pa tayong magpainit sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya number 5 na po tayo mga kapatid. Last but not the least na po kasi, okay, mataas pa po tayo ngayon. Kaya, taas-taas po to. Okay. Okay, number 5, God permit to protect you. Ayan. God permit to problem to protect you. Praise God. A problem can be a blessing in disguise if it prevent you from being harmed by something or more serious mga kapatid. Ano po daw? To protect you. Hallelujah. Problem can be a blessing. Paano ba naging blessing yung problema? Sister Jenny, paano ba naging blessing?
Ako naman mga kapatid, masasabi ko, kung wala po akong problema, hindi po ako makilala ng hindi ko po makilala ang Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, the way na merong problema, the way ko nakilala ang Panginoon. Kaya thank you Lord sa problema. Kung wala pa akong problema mga kapatid, siguro, hallelujah, hindi talaga ako nagamit kasi dito ko na naranasan mga kapatid na kung may problema ka pala ay mas lalo kang makilala mo ang Panginoon. Hallelujah, no? May problema pala ako. Pero itong problema na ito mga kapatid, dito tayo naturuan. Dito tayo nakilala natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po tayong magtaka sa mga problema. Sabi nga ni Apostol Paul mga kapatid sa Roma 8:18, kay gidahom kong mga pag-antos nining kalibutan na karon dili takos ikatandi say maya ni padayeg ra unya kanato. Munang antuso na tong mga problema. Malipayon ta nga mag-serve sa Ginoo. Bisan pa man usahay nga wala tay gana pero kailangan jud kang mo-attend. Nganuman, mo sunod mo kuan man na imong strength ba, imong lakas. Kung dili ka mo-attend, mas lalo kang mahihirapan. Bakit mga kapatid? Dahil nakapokus ka na doon sa problema na iyon. Pero kung dahil sa problema, ay gawin po natin itong blessing. Hallelujah. Blessing po para talaga sa akin mga kapatid. Yung problema na naranasan ko, ito po ay isang malaking blessing po mga kapatid. Bakit? Ang dami ko tuloy na kilala na mga totoong tao. Praise God dito sa devotional. Ito po yun, mga totoong tao dito. Bakit? Kahit nakatulog ka mga kapatid, pinag-pray ka tapos namata ako, sabi ko, ay, parang naano yung pangalan ko ba, nalimutan ko mga kapatid. Kasi parte, nakakaano talaga, yung tinatawag na pagod talaga ako. Pero sinasabi ko, Lord, salamat dahil napaalalahanan ako. At yun mga kapatid, sa prayer meeting natin, nandyan po ako, pero nakikinig lang ako. Dahil na sobrang pagod mga kapatid, minsan nauna na ako nag-prayer, alas 9 pa lang, pero kailangan kong umattend, pero tulog na pala ako. Pero nung nabanggit yung pangalan ko mga kapatid, nagising ako at nakaupo ako, Lord. Minsan napaiyak po ako mga kapatid, sabi ko, salamat sa mga taong ito. Praise God. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Dahil din po sa talagang grabe para yung katawan ko mga kapatid, bagsak na bagsak talaga. Minsan naka-uniform pa ako nakatulog. Pero to God be the glory. Ang spiritual po natin talagang gustong mag-pray. Kaya nga sabi sa tong Ginoo Maysoon nga, manalangin kayo. Praise God, ang katawan ay, ang espiritu handa, pero yung katawan natin talagang talagang patay na patay mga kapatid. Praise God. Pero salamat ako dahil mayroon tayong mga prayer warrior ba nga nakikinig ka lang, akala mo tulog ka, pero nung nagising talaga ako pag minsan naririnig ko yung pangalan ko, ganun. Kaya, hala, praise God, salamat Lord. Kasi yung panalangin mga kapatid, wag po kayong matakot na i-mention po yung mga pangalan natin. Kasi mga kapatid, proven and tested na magising talaga ako iwan ko kung kailan, basta magising ako mga kapatid kung siguro ginising ako sa Panginoon mga kapatid. Kaya yun naman po ay pinapanalangin ko rin po yung mga tao, mga warrior, na sila din po ay pagpalain ng Panginoon. Talagang naggagalak ako sa mga tao na, hallelujah, walang iba. Praise God, na sinasambit yung pangalan natin. Ako din naman is, hindi naman ako nakaririnig ninyo, pero talagang pinag-pray ko din po talaga kayo mga kapatid. Dahil ayaw ko, hallelujah, na kaya magtutulungan po tayo. Mayroon din po talaga tayong kanya-kanyang mga problema mga kapatid, pero walang ibang makakatulong po sa atin kundi panalangin. Bakit sabi ni Apostol Paul mga kapatid, pray without ceasing. Hindi lang po 5 beses, kundi pray without ceasing mga kapatid. Manalangin kayo na walang batid. Manalangin tayo na walang halihumpay mga kapatid. Praise God, hallelujah. Minsan nakarinig na tayo ng mag-speaking tongues, 'di ba mga kapatid na minsan na tumindig na yung balahibo ko, malapit ka na ba talaga Lord? Minsan mga kapatid, hindi ko rin maiwasan na minsan din po ako ay talagang ang Panginoon 'pag siya talaga ay kikilos mga kapatid kahit anong pigil mo ba na sabi ko, "Ay ayoko magsalita ngayon Lord kasi nandito yung amo ko." Naku, hindi na talaga mapigilan mga kapatid at magsalita na ako at 'di na talaga maudlot-udlot mga kapatid. Kaya to God be the glory, to God be the glory mga kapatid na meron tayong espiritu na binigay ng Diyos na gano'n. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi tayo marunong manalangin. Kaya sabi nga sa Roma mga kapatid, Roma 8:26, na ang espiritu po'y tumutulong po sa atin na manalangin.
Kaya bakit tayo, hindi tayo marunong manalangin eh. Pero tinutulungan tayo sa Espiritu mga kapatid para tayo manalangin. Kaya kung tayo po'y manalangin tayo na tayo-tayo lang, mahaba na po yung 5 minutes mga kapatid. Pero once na guidance ka sa Espiritu mga kapatid, kahit 1 hour ka pang manalangin dyan, hindi ka magsasawa mga kapatid. Amen? Kaya nakikita ko yung guided talaga sa Holy Spirit na, hallelujah, hindi na muna matatapos-tapos mga kapatid. Dami ka nang nababanggit. Bakit? Tinutulungan na tayo ng Espiritu na manalangin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya wag po nating walain to. Wag po nating, hallelujah, sabi nga mga kapatid nga, ibahala ang lahat mga kapatid. Napakalaki po talagang tulong dito sa prayer meeting natin. Amen? Hallelujah. Kahit kunti lang talaga tayo, pero dito po talaga, at sabi na nga ng Panginoon na ako'y sasama sa inyo. Ako'y sasama sa inyo. Ako'y sasama sa inyo. Sasamahan daw tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot. Ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Ipangaral niyo ang may kabanalan. Kaya mga kapatid, huwag daw tayong matatakot dahil sasamahan daw tayo ng ating Panginoon. Magpakabanal tayo, gawin lang natin yung part natin. Gawin lang natin mga kapatid, i-apply lang din natin sa ating sarili. At huwag na po tayong matakot. Amen. Minsan kasi matatakot tayo, lalo na ako mga kapatid, talagang kinakabahan ako pagdating na sa imo. Kasi alam nyo kasi, mayroong kung titingnan ko yung mga ano nila, sila po ay teacher. O lalo na, sige ibanggitin ko na lang, teacher. Yung magwali ka niya, in sa good taon pud ko. Mingon pud taon ko aning nakalbaan, majud ko ani, oy. Kulbaan jud ka. Kaya siyempre mga kapatid, imagine teacher imong walihan, ikaw unsa ra imong nahuman. Makaingon pud ko Lord, let your will be done lang pod. Pero to God be the glory mga kapatid. At least nawali. Basta ang Ginoo. Ana bitaw si Moises nga. Ana bitaw si Joshua, naibuka lang natin yung bibig natin. Panginoon na bahala kung ano pong sasabihin. Kaya wag lang po tayo matakot mga kapatid. Amen? Hallelujah. Glory to God mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa ating buhay ngayon mga kapatid, kung may problema man tayo, to protect you mga kapatid. Kung may problema tayo, to protect us mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya kung may problema tayo, isipin natin, giproteksyonan ko sa Ginoo nini nga problema. Ayog sugot igsoon. Sa problema nimo, diha ka malugmok. Amen? 5 reason to God permit to problem mga kapatid. To direct you. Number 1. And number 2 mga kapatid, hallelujah, to inspect you. Gina-inspect ta diri mga sa atong kasing-kasing. Puga ta kung baga mga kapatid, ginapuga ta para mo gawas ang tinuod nga kita. Para ginapuga ta para mo gawas kung sino kinsa jud ka. Ginapuga ka mga igsoon mo gawas imong anointing. Nga ikaw di ay galamiton sa Ginoo tungod sa mga problema. Kay nga naman mga kapatid, kung dili ta pugaon, dili ta magamit. Munang ginapuga ta sa pamagitan ng mga problema. Kay didto nato makita nga kita day galamiton at ubangan sa Ginoo. Oo, dili man ta gamit diri sa kalibutan, pero sa Ginoo bililhon tang tanan mga igsoon. Amen. Bililhon ta ano ba ako doon sa wali ni Pastor Gisrael, Komendador, sabi doon, useless dito sa libutan, pero useful ka at ubangan sa Ginoo. Amen? Useful ta, tanan mga igsuon nga naa ta karon diri. Hallelujah. Ayo pagingon nga igura ka maminaw. Amen? Hallelujah. Galamiton ta, tubangan sa Ginoo mga igsuon. Okay, number 3, correct you. And then number 4, mga kapatid, to perfect you. Pero dili nato ni ma-perfect mga igsuon kung dili ta mosunod sa kabubuton sa Dios. Dili ta makurik mga igsoon kung kita masuko ta kumawalihan. Dili ta makurik mga igsoon kung kita pod ay una-una na to perminti ta tama. Napoy tay mamali pud ta. Amen. Hallelujah. Kaya dawat-dawaton lang gyud daton eh. Kay usahay man gyud ning atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, di man gyud ta ma-perfect, pero ang importante na nagikurik ta sa Ginoo. Kay ibig sabihin sa correction mga igsoon, didto ta mahimong tinatawag mga igsoon nga didto ta mahimo nga magmalampuson. Dili man ta mo lampos mga igsoon kung walay problema. Kaya nagsalig man ta ay wadunahan ko, pwede na ko mabuhat na ko ang tanan, no? Pero pag once na may problema tayo, doon po tayo mga kapatid. Kaya sabi nga dito, balik po tayo sa ating key verse. Sabi sa 25,
Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakikita ng matuwid na pinabayaan ang kanyang lahi or ang kanyang mga pamilya. Praise God. Lahat po daw mga anak ng Diyos, mga kapatid. Sabi ni David, ako nala'y matanda na, pero wala kong nakikita na ang mga lingkod ng Diyos ay nagpapalimos, mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Kaya wag po tayong matakot, mga kapatid. Mawala naman ang lahat natin. Okay lang. Basta nasa Panginoon tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen? Lahat ng araw, sa 26 sabi doon, lahat ng araw ay nahahabag at napaghiram at ang kanyang lahi ay pinagpala. Pinagpala tayong lahat, mga kapatid. Amen? Kaya kung may problema tayo, hindi po ibig sabihin. Amen? Hindi po ibig sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, lagi nating naririnig na pagmahal ka ng inyong ama ay pinapalo tayo. Pero kung ikaw ay hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pinapalo. Hinayaan tayo. Pero salamat pala Lord dahil tayo'y pinalo. Okay, last but not the least na po mga kapatid dahil malapit na po yung oras. Okay, dito po tayo sa 28. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at ang hindi pinabayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga taong humiwalay sa Panginoon, big sabihin noon mga kapatid, mga masamang layunin yon, mga masamang tao, pero hindi naman lahat. Sabi nga mga kapatid, hanggat buhay tayo ay mayroon tayong pag-asa. Kaya't buhay pa tayo, huwag po nating sabihin, oy, wala na tong pag-asa. Every time talaga ang Panginoon nagbibigay ng hope sa bawat isa. Pero gusto lang ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa oras na ito. I hope na tayo po ngayon ay naintindihan po natin, mga kapatid. Amen? God is work in your life even you do not recognize. Amen? Tandaan po natin, God is a work in your life even when you do not recognize it or understand it. But it's much easier and profitable when you cooperate. Amen? Kailangan lang natin mga kapatid, kahit hindi natin naintindihan, but God, na-recognize ng ating Panginoon yung ginagawa natin. Amen? Yung pagpapagal natin, hallelujah, kailangan natin ito mga kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos kasama natin. Magtagumpay tayong lahat mga kapatid. Kung tayo man ay may problema, isipin natin, itong problema na ito ay maging blessing natin mga kapatid. Huwag tayong huminto. Dahil pag huminto tayo, anong sabi? Hallelujah, hindi kalulugdan sa Diyos ang mga taong alam na ang katotohanan, pero huminto mga kapatid. Amen? Huwag po tayong huminto dahil lang sa mga problema. Dahil sabi nga, sa last verse na aking ibibigay sa inyong mga kapatid, ito po yung verse na sabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi na pag ikaw ay nakilala mo ako, ay simpleng buhay ka, abundansya ka. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutang ito ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig na ang sanglibutang ito. Amen? Lakasan lang po natin ang loob natin. May times man mga kapatid nangina tayo, pero no, lakasan lang natin ang ating loob. Amen? Yung faith natin, lagi natin, Lord, kahit para sa iyo, wala nang solusyon, may solusyon yan. Iniisip mo lang yan nga wala nang solusyon, pero pag ang Panginoon, mga kapatid, mayroong solusyon. Kaya bakit sabi ng Panginoon, mga kapatid, na hallelujah, lumapit lang kayo sa akin. Minsan kasi sinasarili natin yung problema natin. Kaya huwag po nating sarilihin, mga kapatid. Hallelujah. To God be all the glory. At yan lang po ang ating mabahagi ngayon sa oras na ito. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, O Lord Jesus. Makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat Lord God sa oras na ito. Na muli O Lord God na pinapaalalahanan po kami sa inyong mga salita sa oras na ito Lord about po sa permit
problem, Panginoon. Araw-araw po may problema po ang bawat isa, Lord. Alam ko po, Lord Jesus, na hindi ko kilala kung sino po yung malalim o maraming problema, Lord God. Ikaw po ang nakakaalam sa bawat isa, Lord. Kaya dito po kami nimo pinapalakas, O Lord God. Salamat, Lord, sa inyong mga reminders sa oras na ito. Pagpalain mo ang devotional, O Lord God, mula sa aming mga pastors, sa mga admins, MC department, O Lord God, members and visitors dito po sa devotional, O Lord God. Patuloy mo pong ingatan, palaguin ang aming faith, O Lord God, na kahit anumang durog sa kaaway, hindi po kami matutumba, Lord. Tulungan mo po kami at hawakan mo po kami, Panginoon, na hanggang sa inyong pagbabalik, kami po'y mananatili hanggang ikaw ay babalik. Maraming salamat, Lord God, sa iyo ang mataas na papuri sa oras na ito, sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Balik ko na po sa ating MC. God bless po and good morning, good evening, and good afternoon, everyone.